Okay po ba na first business is water station agad? Malaking capital agad kahit wala pang experience. Para sa akin, bilang isang negosyante, lahat naman ng negosyo, pagpapasukin mo, hindi naman 100% na alam mong kikita agad. You can start it talaga. Before mo start yan, the best talaga is pag-aralan mong maigi. Pag-isipan mo kung talagang gusto mo ba talaga yung business na yan or hindi. Baka mamaya kasi napagaya ka lang. Kapag napagaya ka lang, patay tayo dyan. Medyo alanganin yung commitment mo pagdating sa ganyang negosyo. Ngayon, kung magwa-water station business ka, yun nga, again, dapat alamin mo sa sarili mo na ikaw ay desidido ka na ba talaga sa negosyong pinapasok mo. Hindi yung pasok ka ng pasok. Hindi po ganun. Regarding naman sa malaking capital ng pag-i-invest sa water station, ang tanong, profitable pa ba? Yan ang sigurado dapat mong tinatanong. Kasi hindi yung malaking capital agad no? Kasi kahit malaki ang capital na nilabas mo sa negosyo, kung napag-aralan mo naman sa feasibility study mo na posible pang kumita, why not to invest? Di ba? Yun naman yun. Kasi most of the time, yung mga water station na customer namin na pumupunta rito, mag-i-inquire yan. Sir Alfred, ano bang magandang machine? So, syempre, we will discuss ano ba yung maganda, ano ba yung advantage, pag ito yung binili mo, blah, 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 blah. Yun. So, yun yung mga di-discuss namin. Then, the next thing is, ano ba ang advantage ng may mas magandang makina? Kasi late ka nang papasok sa negosyo, di ba? O, dahil late ka nang pumasok sa negosyo, dapat may advantage ka. Hindi pwedeng, sir, baguhan pa lang yung business ko Marami ng water station nakatayo. Tapos, papasok ka sa water station business, dito ka sa ilalim pa pupunta, wala kang edge, di ba? So, dapat, pagpapasok ka sa ganitong negosyo o sa kahit anong business, see to it na meron po kayong advantage. O, ano yung binabanggit kong advantage? Ganito yan. Yung advantage, dapat yung tubig mo masarap, dapat madali i-maintain, dapat na-compute mo din yung expenses mo, dapat naiayos mo muna yung mga tinatawag nating possible na magiging gastusin mo kapag ka ikaw ay nag-put up ng negosyong to. And then, computein mo rin magkano ang posibleng kikitain mo kapag nag-operate na yung negosyo, kung kikita ba o hindi. Ganon kahalaga yung tinatawag nating feasibility study. Anything na business na papasukin mo, mapa-water station, mapa-laundry, mapa-Iceland, mapa-food business, lahat ng negosyo, kailangan upuan mo yan, gawin mo ng feasibility study, hindi lang yung, gusto mo, hindi pwede yon. Dapat tignan mo din kung profitable pa ba. Kasi kaya ka nagnegosyo, kasi nakita mo na profitable yung negosyo na yon. Kaya mo papasukin. Hindi pwedeng may pera ka lang, yung negosyo ka, wala kang idea, walang magtuturo sa'yo, patay tayo dyan. Kaya advantage nyo yan na meron kami. Trabaho naming mga manufacturer o ng mga business partner ninyo. Sa amin kasi, ewan ko lang sa iba, pero sa amin kasi, we treat you as our business partner. So sabi ko nga, yung success ng inyong water refilling station would be our own success. So ngayon, kailangan mapag-aralan natin. Kunyari, ang tanong namin dyan kapag may nag-i-inquire dito, Sir Alfred, magkatayo ako ng water station, ano po bang magandang package? Ang sagot namin, taga saan po kayo at saan nyo po gagamitin? Ganon. Yun ang sagot namin. Bakit ganon? Bakit hindi package 9, package 10, hindi ganon. Hindi kami mag-o-offer sa inyo basta-basta ng mga packages namin dito. We don't. Kahit may pera ka, hindi namin ginagawa yon. Palagi ang tanong namin, taga saan po kayo, saan nyo gagamitin? Ganon ang approach palagi. Bakit ganon? Kasi nga, bago natin i-start yung negosyong to, tignan natin kung sino ba yung magiging competitor mo doon. Number 2, ano yung mga machine na gamit nila na doon na acceding sa market? Okay, most of the time, na-experience namin, pag nagpunta rito ang customer, Sir Alfred, pabili ako ng mineral machine, mineral water. Hindi nga niya alam kung ano yung mineral. Ano yung mineral, ano yung alkaline, ano yung purified. Magkakaiba po ng machines, magkakaiba ng package offer, magkakaiba ng lasa. Naging tawag ng mga karamihan, mineral water, hindi naman basta mineral. Yun na yun. Hindi po ganun. Kailangan ma-customize yung machine, kailangan may make sure na yung tubig masarap, safe inumin, kasi ang magiging customer mo is your whole community. Yun yung magiging customer mo doon. Kumbaga, hindi rin basta-basta benta ng benta. Dapat success yung negosyo nyo. Yun. So, isa yon sa dapat natin i-consider. Now, as I'm saying, pag pumasok kayo sa negosyong to, dapat tignan nyo agad ang dialogue ng karamihan dito. Sir Alfred, baguhan pa lang ako Pwede bang package 1 lang muna ang bibilin ko? Package 1, mineral water. Tapos, taga saan ka? Taga Pangasinan. Mineral water, Pangasinan. Dito sa Pangasinan, karamihan po ng water station dito, puro purified na ang binebenta. Parang, yun nga, sablay na investment ang mangyayari. Andito na sila sa taas, tumarget ka sa baba. Ang tanong ko sa ganon, paano magiging successful yung tubigan mo? Paano magiging successful yung business mo? Siyempre, matik failed yun, di ba? Oo, kami makakabenta.
paano ka? Diba? Paano ka na bumili? Hindi naman obrang target mo kasi bumenta eh. Ang target mo, makalamang eh. Karoon ng advantage eh. Para kahit paano, makakuha ka ng suki ng ibang operator eh. Di ba? Ang target mo sa baba pala, mali. Mali yung ganun diskarte. Ano pa? Common na experience po namin dito. Pagka nag-inquire yan, ano yung magandang machine? So, depende po yan sa kapal ng bulsa mo. At saka doon sa paano mo nakikita yung market mo at ano ba yung plano mo sa business mo. Okay, ganito yan. Bakit sinabi ko doon sa kapal ng bulsa? Alangan namang i-offer ko sa iyo itong nasa likod ko. Package 10, mahal po yan. Tapos hindi papasok sa budget. Yun ang problema. Kailangan namin mag-customize na pasok sa budget, hindi na compromise yung quality. That's why, dito sa Watermark, sa totoo lang, meron naman tayong mga machines na, hindi pasok sa budget ko. Kunin mo installment, pwede yun. Wala pang tubo. Kung takot ka na magnegosyo ng tubig, hindi kami takot na ipautang sa'yo yan. Kasi nga, alam namin nakikita yan. Kasi ganito yan eh. Hindi na baling ang utangin mo yung business. Kasi alam namin ang negosyo kikita. Kesa naman, uutangin mo yung pangluho. Iba yun. Okay? Anong pinagkaiba ng umutang ka ng motorsiklo na ginamit mo sa pang-personal mong gamit? Sabihin, pang gala-gala mo lang, pang stroll-stroll, pang forma, pang motor show mo, gagawin mong hanap buhay yun. Hindi man hanap buhay yun, di ba? So, malaki ang chance na hindi mo mabayaran ng buo yung motor na yun. Pero, kung yung motor na yun ay kinuha mo, binili mo sa kasa, tapos ginamit mo pang pasada mo, pang grab mo, pang angkas mo, pang joyride mo, pang deliver mo ng kung ano-ano, siyempre, malaki ang chances na mabayaran mo yung motorsiklo na niloan mo. Kasi nga, ginamit mo siya business eh. So, same thing with our principle. Bakit ba dito sa Watermax, pwede kami magpautang ng walang tubo? Kasi nga po, alam namin na kaya nyo kaming bayaran kapag yung machine namin ng gamit nyo. So, bakit ganon? Kasi syempre alam namin yung machine namin may advantage eh. That's why sinasabi ko sa inyo kanina na, Sir Alfred, bibili ako ng package 1, yun lang ang pasok sa budget ko eh. Taga saan ka? Taga Pangasinan. Naku, patay. Hindi pasok yung package 1. So anong gagawin ko? Yung 170,000 utangin mo na lang. Yung 100K lang ang i-down mo. At least naka-purified ka na. Di ba? Yung package 4 na ang ibibigay ko sa iyo, magkano lang yun? 270, di ba? 270 lang yun. Paano 170,000? Yung 170,000, 2 years mo nang bayaran, walang tubo yan. Ganun kalupit ito sa Watermax. Kasi nga, ang gusto namin, makapag-start po kayo ng negosyo na alam namin nakikita kayo at hindi lang kami ang kikita. Kasi once na nabentahan namin kayo, hindi naman kami impokrito na sabihin, hindi kami kumita dyan. Hindi. Pag nagbenta kami rito, we will see to it na may kita kami. At meron din kami pang after sale sa inyo. Ngayon, ang tanong naman namin, paano naman kayong mga bumili sa amin? So, syempre, yun ang dahilan kung bakit kino-customize namin yung machine, binibigay namin yung the best namin para sa artwork namin. Itong machine na to, artwork namin yan eh. Para at least kahit paano, magkaroon kayo ng advantage sa business na to.